May plano ka bang magpagawa ng bahay, half concrete, half metal cladding? Ano nga ba ang mga bagay na dapat mong malaman bago ka magpatayo nito? Ano-ano ang mga dapat gawin at ano-ano ang dapat iwasan para maging maayos at matibay ang mga ito? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video ito. Hi there, Kuya Architect here. Kung nagpapagawa or nagpaparenovate ka ng bahay, sakto panoorin mo ang mga video natin dito sa ating channel. Puno ito ng tips at information about house design and construction, gaya ng tamang pagpaplano, mga materyales na dapat gamitin, at iba pang mga important details. Ano pang hinihintay mo? Subscribe na dito para updated ka sa ating mga bagong videos. Well, sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay na dapat mong tandaan kung magpapatayo ka ng bahay na semi-concrete at semi-metal cladding. Ano nga ba ang mga tamang paraan sa pagtatayo at pag-i-install nito? Gaya ng mga dimensions, mga specification, or yung materyales na gagamitin pang framing ng mga ating metal claddings. Pag-uusapan din natin ang mga insulation at double walling ng mga details para hindi maging mainit ang loob nito. So ito yung mga tamang diskarte at yung mga dapat iwasan kung again gagamit ka ng wall cladding sa concrete base para sa itatayo mong bahay para maging maayos at maging matibay ito. Tara, pag-usapan na natin. Half concrete, half metal cladding house design. Una nating pag-usapan ng ating concrete base. Ang gagamitin nating example ay bungalow or one-story na bahay. Una, ang ideal height ng ating concrete base. Ano nga ba ang tamang sukat ng concrete wall na ito sa baba? But first, ideal talaga na ang inyong ground floor ay naka-elevate or nakataas mula sa natural ground line. 1, para hindi madaling pumasok yung dumi mula sa labas. At 2, para kung merong konting baha ay hindi madaling makapasok ang tubig dito. So sa ating example, ang taas ng ating ground floor from the natural ground line ay nasa 0.6 meters. So 3 steps to the main flooring. Ganon. Now, pag-usapan naman natin yung height ng ating concrete wall mula sa ating main flooring naman. Well, magbabase tayo sa standard height ng ating window from the ground floor. So from the flooring, yung height nito papunta sa lower base ng ating window ay nasa standard na 0.90 meters to 1 meter. So sa nabibili nating mga hollow blocks, yung kanyang mga taas ay nasa 0.20 meters. So para wala ng siroho yung height ng hollow blocks is gawin na lang nating 1 meter yung height ng ating concrete wall from flooring to the base of the window. So mga 5 patong ng hollow blocks yon. So yun yung magiging taas ng ating concrete wall or base wall plus yung height natin sa ating ground floor from the natural ground line, which is 0.6 meters. So all in all, from natural ground line hanggang sa pinakataas ng ating base na concrete wall ay nasa 1.6 meters na ang taas. So, paano naman yung mga poste or columns? Well, karamihan or commonly, nasa height lang ito din ng ating base wall. So, hindi na ito tataas pa doon. Instead na mga concrete posting ito ay didiretso hanggang sa roof beam, ang ginagamit na lang ng iba is tubular na lang na parang poste. It's either circular pipes or yung mga 2x2 or 3x3 na mga rectangular or square pipes ang ginagamit pang poste ng mga bahay na ito. Well, this is a bungalow house, no? So, yung sinusuport ng mga posting yon ay roof lang. At kadalasan, ang mga design nito ay simple at mas magaan. Compare naman dun sa multi-story na need mo talaga yung concrete column na hanggang sa taas or sa roof beam mismo. Again, this is lightweight and low-cost type of construction. So again, pwede kang gumamit ng mga metal tubes na lang as main poles ng iyong gagawang bahay. Kung gusto mo talagang make sure na matibay yung gagawin mong bahay, well, it's better to consult a structural engineer for those structural concerns naman regarding sa mga metal poles or poste na tatayo dun sa bahay mo. Now, after nating ma-discuss yung concrete base, punta naman tayo sa half ng ating bahay, ang ating metal cladding na sidings. So, ano nga ba ang ideal na taas nito? Yung standard height ng ceiling from floor
ay nasa 2.7 meters for one story na bahay. Pwede tayong hanggang 3 meters para hindi maging mas mainit yung ating loob ng bahay since hindi masyadong mababa yung ating ceiling from the roofing. So dahil 1 meter yung ating concrete base na height, so gawin nating 3 meters yung height na yon para makuha natin yung 2.7 na standard ceiling height. So ang magiging height ng gagamitin nating metal cladding ay mga 2 meters. Again, mas mataas yung ceiling height, mas less yung heat absorption galing sa ating bubong. Since iniiwasan natin yung heat absorption din dito sa gilid dahil nga metal cladding yung gamit natin. Then, paano nga ba ini-install yung metal cladding sheets natin sa ating concrete base? Well, of course, maglalagay ka ng dowel or abang. Gamit dito yung mga rebars na ginamit natin sa walls para doon idikit yung mga framing. Bini-weld ito para maging part ito ng ating concrete base. So ngayon, commonly ginagamit na mga pang-framing ay yung mga 3x2 or mga 2x2 na mga tubular bars. Ang spacing naman ng mga framing na ito ay nasa 0.4 or 0.6 meters apart. For mas durable na mga walls, pwede mong gawing 0.3, mas malalapit, mas matibay yung framing. But again, standard na yung 0.4 at saka 0.6 na spacing para sa framings na ito. Now, paano na nga ba ikakabit yung mga metal cladding sheets sa ating mga metal framing? Commonly, ginagamitan ito ng Tek screw or yung mga self-drilling na mga screw. Ito yung mga screw na meron parang rubber gasket sa kanyang head for water tightness. So kapag ni-screw mo to, meron yung rubber na yon parang mag-a-acute na water seal para hindi madaling makapasok yung tubig doon sa inyong pinag-screwhan. Now, saan nga ba dapat i-screw yung sheets? Doon sa kanyang groove or umbok or doon ba sa kanyang valley or yung flat na part ng cladding? Well, kung sa bubong ay doon sa groove or sa umbok nilalagay yung screw. Sa mga wall cladding naman na metal, mas ideal kung nasa flat side mo ito ini-screw kasi again, mas didikit ito sa frame at dahil nga naka-vertical naman or nakatayo ay hindi naman basta-basta kakapasok yung tubig doon unlike sa roofing na nakahiga. Again, for wall cladding, mas ideal kung i-screw mo doon sa flat side ng sheets para maging mas madikit sa ating framing. Now, since napag-usapan natin yung metal sheets na for roofing at yung pang walls, pwede ba nating gamitin yung mga roof sheets bilang wall cladding naman? Well, pwede naman, but unlike doon sa mga metal cladding na meant for walls talaga, yung mga grooves kasi ng roofing sheets ay mas malalayo yung agwat. Compare mo doon sa mga wall cladding sheets na mas malalapit yung gap ng mga grooves na yon. Generally, mas marami yung grooves ng mga metal wall claddings kaysa doon sa roof sheets. Mas maraming grooves ay mas less itong lulundo, especially kung naka-vertical yung installation nito. So, pwede namang gumamit ng roofing sheet as wall cladding. But again, yung mga pang wall cladding talaga is mas maraming grooves kaya mas matibay ito kontra lundo pag ito'y naka-install na vertically. Kaya yun. Isa pang tanong, ano nga bang mas magandang layout ng mga metal cladding na ito? Patayo ba, vertical, or yung pahiga, horizontal? Well, mas maganda, mas okay yung patayo o pa-vertical na pagka-install ng ating mga metal wall cladding. Una, dahil nga naka-vertical yung ating installation, yung mga kanyang ribs, yung mga grooves, ay nakatayo rin at naka-design ito para hindi agad lumundo yung ating roofing sheets. Second, mas mabilis ang installation kapag naka-vertical. Compare naman sa horizontal kasi kung horizontal mo yun i-install, mas magsisimula ka sa baba, pataas. Yung sa pa-vertical installation is gigilid. So mag-o-overlap ka lang kaya mas mabilis yung installation doon. Next is mas madaling ma-wash off yung mga dumi na kumakapit kung naka-vertical
yung mga ribs or grooves ng ating metal cladding. Compare naman dun sa naka-horizontal siya kasi pwedeng mag-accumulate yung dumi dun sa ilalim. Kung naka-horizontal, hindi agad tatamaan ng ulan or ng tubig. Kaya mas madaling malinis yung naka-vertical na pagka-install. At lastly, yung mga kanto ng ating mga wall cladding is mas madaling i-seal or ilagyan ng trim kung ito'y naka-vertical. Kasi nga sa corners na ito ay magiging flat lang yung meet up ng dalawang edges na mga sheets. Unlike kung naka-horizontal yung installation nun, merong mga gap yung corner na yon na mas malapad ang kailangan na trim para ito'y matakpan. So again, mas madaling takpan yung mga corners ng ating mga sheets kung naka-vertical ang pagka-install nito kasi flat lang sila mag-meet in the corners. So again, mas ideal yung pagka-install ng ating metal cladding na patayo of a vertical. Pero nasa sa inyo na yun. Pwede rin namang pa-horizontal. Pero again, yun yung pros and cons nito. Now, let's talk about trims. Ito yung mga ini-install or kinakabit sa mga edges or sa mga corners ng ating metal wall claddings para hindi ito maging matulis or hindi madaling mayupi. Una, for corners or yung mga kantuhan ng ating mga metal claddings, ang ginagamit dito na panakip or pang trim ay yung tinatawag na L-trim. Ito'y parang na ini-install doon sa kantuhan. Naka 90 degrees ito kaya natatakpan niya yung dalawang sides na nag-meet sa corner. Kaya nga again, mas ideal yung pa-vertical yung installation ng ating mga sheets para flat lang yung tatakpan ng ating L trim sa corner. Meron din tayong tinatawag na J flashing or trim. Ito naman yung ginagamit pang takip sa edges ng mga openings gaya ng ating mga bintana at mga pintuan. Meron ding tinatawag na edge flashing. Ito naman yung kinakabit sa termination, especially dun sa taas na parte ng ating metal cladding. Yung drip flashing naman ay ini-install doon naman sa bottom part ng ating metal cladding para hindi madaling makapasok yung tubig doon sa part na yon. So, ayun ang ilan sa mga trims, flashing at accessories na ginagamit sa mga edges at corners ng ating mga metal wall cladding. Now, pag-usapan naman natin ang isa sa major concern sa pagtatayo ng bahay nito. Dahil nga ang kalahati ng pader ay gawa sa metal sheets, paano ba natin ma-minimize yung pasok ng init mula sa labas papunta sa loob ng bahay? Una, this actually helps. Pumili ng lighter colors para sa ating mga metal wall claddings. Ang mga darker colors kasi ay mas mabilis or mas madaling mag-absorb ng init or radiant heat mula sa araw. And the lighter color ones is mas re-reflect back nito yung solar radiation kaya mas less yung absorption ng heat. Kaya again, mas mabuting pumili ng lighter color para sa ating mga metal wood claddings na gagamitin sa bahay. Next is heat insulation at double walling. Basically, ang mga heat insulation tulad ng mga PE foams, yung mas makakapal na mga mineral wool, at yung mga mas madaling install na mga expandable foams ay mga klase ng mga insulation kung saan nagiging silang barrier doon sa ating metal cladding sa loob para hindi madaling makapasok yung heat mula sa labas galing sa araw. Anyway, may nagawa na tayong video all about this type of heat insulation. Later, you can check this video para mas malaman mo yung mga detalye all about this materials. So, check yung video pagkatapos nyo panoorin ang ating topic ngayon. So, let's talk about double walling naman. Naman yung mga materials na pangtapal sa mga insulation sa loob ng ating bahay. Kung gusto mong makatipid, pwede kang gumamit ng plywood. Gusto mo ng mas matibay-tibay at antay-anay, pwede kang gumamit ng Paisim board or mas kilala natin sa kanyang dating brand name na Hardiplex. Pwede rin gumamit ng mga gypsum board. Ito naman mas less heat absorbent na material kasi mas makapal. Mas ideal ito for double walling sa ating mga metal wall claddings. Well, hindi ideal or hindi magandang gamitin
na pang double walling yung mga PVC panels kasi again, plastic ay nagre-react sa init at manipis ito kaya mas madaling makapasok yung init mula sa ating walls kung nakagamit ka dito as double walling. Anyway, gagawa tayo ng separate video discussing the pros and cons ng paggamit ng mga materials na ito bilang pang double walling sa ating mga metal wall panels. So, abangan nyo ang videong ito. So, ayun ang ilang bagay at detalye na dapat mong malaman kung magpapatayo ka ng half concrete, half metal cladding na bahay. Sana nakatulong ang videong ito. Kung may katanungan kayo related sa ating topic, isulat lang ito sa ating comments below. Huwag rin kalimutang mag-like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.